Missionaries by spreading accurate news using social media. Any Catholic, for that matter, should not only be a receiver of news, but he should try to study, analyze before he spread that news, to see to it that what he is spreading is an accurate news. Thus, any Catholic, for that matter, can be a missionary through social media. Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon, everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pag-usapan po natin itong pagtakbo ni Duterte pagka vice presidente. Ang nirason niya, tumatakbo siya because running for immunity amid threats. Kung natatandaan nyo, merong sinabi si Senator Trillanes ng mga plunder cases against him and against Senator Bongo. Ang tanong, kung maging vice president siya, meron ba siyang immunity? Wala. Nakita natin si Joseph Estrada, tumakbo mayor. Nakita natin si Gloria Macapagal Arroyo, tumakbong congresswoman, pero binalanggo pa rin. Ibig sabihin, Vice President, sa ating saligang batas, walang immunity. So, ano ang purpose talaga ni President Duterte? Kung tutusin natin, titingnan natin, babalikan natin noong 1983. Itong partidong ito, PDP pa, Partidong Demokratikong Pilipino, ay nabuo ito ni Senator Neni Pimentel, Assemblyman pa siya noon, kontra kay Marcos, President Marcos. Pero nung nagsanib puwersa sila kontra kay Marcos, sila Tanyada, at Ninoy Aquino, naging PDP laban. PDP laban. So in short, historically, ang original to PDP laban is Nene Pimentel, Ninoy Aquino, at Lorenzo Tanyada. Pero noong 2019, nagkaroon ng kaso to. Sapagkat may isang abogado, naging vice president ni Nene Pimentel, si Atty. Rogelio Garcia. Sinabi niya, hindi naman si Coco pwede kasi hindi naman nagseminar yan. Anak siya ni Nene, pero hindi siya nagseminar. Pero ang COMELEC nagbigay ng decision na ang dapat humawak sa PDP laban ay si Senator Coco Pimentel. Yun po ang decision noong 2019. Nanalo po si Coco Pimentel. Pero iba ito ngayon. Inutusan ni President si Secretary Cusi, inutusan ni President Duterte na ipulong ang mga PDP laban. At pumunta ron, anong ginawa? Tinanggal si Senator Pacquiao as President, tinanggal din si Coco Pimentel. So, yan ang estado ngayon. So, malamang, pupunta naman doon sa COMELEC, nag-aawayan naman kung sino talaga ang may hawak ng PDP laban. Tandaan nyo, mga kababayan, ang COMELEC ngayon, lahat ng commissioner, ay appointee ni President Duterte. Kaya siguro malakas ang loob ni Mr. Duterte, sapagat isa lang ang hindi niya appointee rito, si Guanzon. Kaya lang si Guanzon, by malapit na rin matapos sa kanyang termino.
So, malamang, lahat yan, lahat yan, by puros appointee ni Duterte. So, kung mag-desisyon yan, siyempre, patron nila si President Duterte, Anissa Somi Duterte, doon sila. So, mangyari ito, kasi nakita ko na meron din mga PDP laban na loyal kay Coco. At sinasabi nila na ang totoo presidente si Coco, si Pacquiao. Bakit nila tinatanggal ang karapatan ni Manny Pacquiao? Well, at least Manny Pacquiao ngayon, nagsasalita na. Ang una niyang binisto, yung perang ayuda ng DSWD. Kasi yung DSWD, kumuha ng private sector na magbigay. Kalit-lit ng capital, pero ang bibigyan na tao, 1.8 million. Kaya nga sabi ni Manny Pacquiao, bagas yung malit, bakit 500,000 lang ito nakatanggap? Asan yung 1.3 million? Kaya marami nagtaka, biglang dumating yung mga congressman, mga governor, nagpa-epal, nagbigay ng mga ayuda. Yun po ang binisto ni Manny Pacquiao. Yun po ang nawawalang 1.3 million na beneficiary. Ang tanong, bakit tinago? Siguro ibibigay ito pag malapit ng eleksyon. Kaya nga, ngayon binatikos si Anyo sapagkat humihingi na naman siya ng 40 billion para sa National Task Force. Sabi ng mga opposition congressman, humingi ka ng additional pera, may hindi pa nga na ubos yung bigay sa PNP. 8% o 10% lang nagasto, 12% lang. Hindi pa nyo nagagasto, hindi pa kayo nakaliquidate, tingin na naman kayo ng pera. Ano kaya itong pera hinihingi ni Anyo? Baka sa politika to. Okay. Magtatanong ako sa inyo. Ano ang pinakamalaking issue against Duterte? Kung ako tatanungin nyo, yung decision noong July 12, 2016, na binaliwala ni Duterte. Bakit? Ilang beses sinabi sa publiko, wala yan, papel lang yan, pwede ibasura yan. At ang masama ngayon, yun din sinasabi na mainsik. Yung mga official spokesperson ng China, that is only a scrap of paper that can be thrown to the wastebasket. So, kanong kasalanan to? Kasalanan ng ating presidente. Sapagkat yung mga pagsasalita niya ay against national interest. Kasalanan lang ba ni Duterte? Kasalanan din ng mga congresswoman. Bakit? If you talk against national interest, that is impeachable. That is a ground for impeachment. But as we know, alam natin, ang impeachment is a numbers game. Hindi mabubuo ng numero na mga cost-oriented ang numero na dapat maging ground for impeachment. Yung kay Erap noon, kung natatandaan nyo, sekretarya ko ni Erap, nabuo kagad. Bakit? Sapagkat si Erap noon hindi binigay yung mga CDF. Naniwala siya sa payo ni Lacson. Kaya si Lacson, hanggang ngayon senador, hindi tumatanggap ng CDF yan. Now, kaya yung mga congressman galit kay Erap, nagpirmahan. Kaya nagkakaso si Erap, nagkaroon ng impeachment. Di ba? Wala naman talaga. Nung binuksan yung envelope, walang laman. Kaya hindi naman talaga na-impeach si Erap. That was so-called as Codita. Sapagkat yung kanyang Secretary of National Defense na nagpakamatay si Angie Reyes, tumaydor sa kanya, at yung kanyang Secretary of National Defense, si Orly Mercado, nagtraidor sa kanya, at yung kanyang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, General Angelo Reyes. At kalam naman natin, nagtraidor. Bakit? Si Angelo Reyes, ginawang ilang pwesto yun.
DILG, DNR, tatlo, energy pa. Hanggang nagpakamatay nung nagkaroon ng hearing sa Senado about yung kanyang pabaon at pasalubong. Ngayon, yung pabaon pasalubong, ando na sa Office of President. Bakit? Dahil po sa laki ng intelligence fund ni President Duterte, 15 billion. Yung pong President Aquino is only 500 million. Pero yung kanya, 15 billion. Billion. Ang intelligence fund niya. So, ang pabaon pasalubong, nasa Office of President. Pero pa yung kanyang extraordinary funds. Pero pa yung kanyang miscellaneous fund. Well, ang kuha nakakaalam yan. Gano'ng kalaking pera niya. Kaya nga, sabi niya, ako, mga kampanya sa presidente at mga senador, magdadala ako ng pera. Sinabi pa, hindi na nahiya. Magdadala akong pera. Ano sinabi ng BIR? Yang pugo, hindi nagbabayad yung sakto. Sino kaya binabayaran? Yun ang tanong ko. Yang isabong, bilyon-bilyon kinikita niya, pero walang income gobyerno dyan. Kanino kaya binibigay? Ang malaking question mark, yung drug war. Sabi nga ni Bishop Ambo, David, yung bagong presidente ng Catholic Bishop Conference of the Philippines, sinabi niya, ang daming namatay itong drug war ni Duterte. May isang kartel, walang naipangalan. Naintindihan nyo? There are so many lives wasted. As a matter of fact, for 18 months since President Duterte assumed as president, from July 1, 2016, to the end of December 2017, there are more than 20,000 lives. 20,000 lives na record ng PNP. And yet, kaya nga umalis tayo sa Statute of Rome noong 2018 kasi nung nalaman niya may kaso crime against humanity against him, kasama pa si Bato, kasama si Albayarde, nag-withdraw ang Pilipinas sa Statute of Rome para mawala ang jurisdiction ng International Criminal Court. Ang tanong, nawalan ba ng jurisdiction ng International Criminal Court? Wala. Kaya yung kaso na sinampa ni Pato, yung prosecutor na taga-Gambia, started from when he was a mayor of Davao, simula pa nung Davao Death Squad niya, hanggang effectively nag-withdraw tayo ng 2018, pero 1 year after pa, 2019. So lahat yun kasama. Anong mga ebidensya? Sinabi nga ni Justice Carpio, Tony Carpio, kababayan niya sa Davao. Diba? Pamangkin ni Carpio, asawa ni Sara. Yun lahat ng public pronouncement niya na na-televise, nilagay sa dyaryo, those are evidence voluntarily stated by him. Hindi po siya na puwersa. Di ba? Nagyabag siya, ako nagpapatay. Patayin niyo! Ako bahala. Bahala, bilango ko bahala. Ayun pala, ngayon, sa nakikita natin, itong pagtakbo niya Vice Presidente, ano ito? Para sisiguruhin niya na manalo ang anak niya. Kaya, pinanggal niya si Pacquiao at maski hindi sumali si Sara Duterte, yung mayor ng Davao, sa PDP Laban, pwede naman siya maging guest candidate ng PDP Laban. So, whoever is the president, sasabihin kagad ng mga body na yun, ang gusto namin kandidat presidente, si Sara Duterte, alliance. Kaya nakita mo, may alliance na sa Lakas Inyo City, may alliance na sa Reforma. Sinabi nga nung kapatid ni Miriam Defensor Santiago, wala na yung reforma. Sinong re-reformahin mo? Si Duterte? Sinong re-reformahin mo? Si Bungo? Sinong reformahin mo dyan? Yun ang sinabi ng batang kapatid ni
Miriam Defensor Santiago na Mrs. Slack na ngayon. Isa ring abogada, graduate ng UP, nasa Germany ngayon. Wala na yan. Ampaw na yan. Yung sinasabi ng bayaw ko, wala na yan. Wala na yung partido na yan. Okay. Pero, balik tayo sa PDP Laban. Siyempre, sabi ni Coco, hindi authorized siya meeting nyo. Saan papunta ito issue? Papunta sa COMELEC. Ang COMELEC, karamihan ng mga commissioner appointed ni Duterte. Siyempre, what do you expect? Matatalo si Duterte? Ano yung gusto ni Duterte? Yung masusunod. Karamihan yata na alam kong commissioner, taga Davao eh. Yan. Yan ang mangyayari. So, ang PDP Laban ni Nini Pimentel na sana ang presidente si Coco na nilipat naman niya kay Pacquiao, mawawala na yan. Hawakan na yan ni Mr. Cose at ni Mr. Duterte behind the scene. Siya nga nagpapatawag at nagyabang pa, ako'y mangangampanya, ako'y magbibigay ng pera. Ang tanong ko, ito. Hunger Nightmare. Ito ngayon ang lumabas sa newspaper sa Inquirer, dated July 7 ng Sabado. Last Monday, Social Weather Station, recent survey found estimated 4.2 million experience hunger due to lack of food to eat. Kakulangan ng pagkain para makakain. At nung survey rin, nung April to May 2, makinig kayo mabuti, 4.2 million family experience involuntary hunger. Nako! At ito yung survey. Ang pinakamarami, hungriest. Ang pinakamaraming nagugutom sa Mindanao. 20%, 20.7%. Pangalawang nagugutom, taga Visayas, 16.3%. Nako! At sa Luzon is only 15%, 15.7% at 14.7% sa Metro Manila. Ang grabe talaga sa Mindanao. Taga saan si Duterte? Mindanao. Saan ang giniklaim ni Duterte na mga kamag-anak niya? Visayas. So, andun po ang gutom. Now, ang study po sa world data, alam mo, pag ang tao ay gutom, anong epekto? Ang epekto dyan, acute malnourishment. Pag acute malnourishment, ano yun? Ang bata maging underweight at ang growth ay stunted, hindi tumutubo. Dahil sa hindi magandang klase ng kanyang utak, mayari dyan, hindi maganda kanyang diet, hindi maganda ang kanyang, so, maapektuhan po ang utak. Yung po ang sinabi ng World Bank study na ang WOS, Social Weather Station Hunger Survey, sabi ng FAO paper, Food Organization, FAO, sinabi, hunger and poor nutrition, if persistent and long-lasting, impact health of Filipino children, including their physical and mental development. Yun po, Secretary Briones, dahil gutom ang mga tao, maapektuhan ang tangkad at ang utak. Kaya nung kami po, nagkaroon ng Zamboanga del Sur Sports Academy, may batang lumapit sa akin. Babae, sabi niya, alam mo, Gobernador, nung pumasok ako rito, 5'4" lang ako. Ngayon, 5'8" na ako. Sabi ko, mabuti naman. Kasi sa amin, ang mga ulam namin maalat. Kung bakit hindi mo sinabi sa nanay mong tanggalin yung alat? Hindi ko pwede. Kung bakit? Yung ulam namin kumisan asin. Asin. Kumisan ginamos. Ano bang ginamos Tagalog? Bagoong. At ano pa? Bulad. Daing. Panay maalat. So, stunted growth
at mental growth. Yun ang problema. Ang batang gutom, ang batang mahirap, ang batang walang makain, wala pong papasok dyan. Kaya nung doon sa Sports Academy, nagkaroon kami ng comprehensive reading sapagkat marami pong pumasok ang lalaking mama, mga high school na, hindi marunong bumasa. Well, dapat, kaya nga dinibord natin agriculture para hands-on ang local government. Hindi yan sa paghihibang. Noong akong governor, 3 beses po naging rice achiever ang Zamboanga del Sur. At 3 beses din naging corn achiever ang Zamboanga del Sur. Kailangan talaga yung agriculture ay nangyayari. Devolve ang agriculture. Palaki ng palaki ang budget ng agriculture. Tapos, ano pang ginawa ni Duterte? Gumawa pa siya ng Rice Tarification Act. So ano ngayon? Import ng import ang mga mayamang insik na negosyante, Filipino Chinese, ang presyo ngayon ng ating palay na Pilipino ang nagtatanim, mura. Sapagkat sa China, grabe po subsidy doon. Ang lupa, walang tarifa. Bakit? Wala. Walang buwis. Bakit? Everything is owned by the state. Binibigyan po sila ng subsidized fertilizer. Ang ating Filipino rice farmers, mas mahal ang cost of production. Siyempre, mas mahal. So, ang resulta ngayon, hindi binibili kasi wala pong pambili ang NFA. So, isa yung kasalanan Duterte. Yung gutom na yan is issue. Aside from the West Philippine Sea, saka natin pag-usapan. Ito mo ng gutom ng mga bata, ng mga magsasaka ng palay at mais. Yan, kasalanan mo, Mr. Duterte. Kaya yung mga bata, gutom at walang laman ang utok. Walang laman ang utak. Taga Mindanao ka pa naman, bakit mo pinabayaan ang mga magsasaka sa Mindanao at Visayas? O yan. Kulang na pong oras. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.